Alleluia, 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 Alleluia. Nagbibigay kasiyahan, pagkaing dulot ay buhay. Si Jesus na poong mahal. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong yon, sinabi ng mga tao kay Jesus, "Ano pong kababalaghan ang maipapakita ninyo upang manalig kami sa inyo? Ano po ang gagawin ninyo?" Tanong nila. "Ang aming mga magulang ay kumain ng mana sa ilang ayon sa nasusulat. Sila'y binigyan niya ng pagkain mula sa langit." Dugtong pa nila. Sumagot si Jesus, "Dapat niyong malamang hindi si Moses ang nagbigay sa inyo ng pagkain mula sa langit, kundi ang aking Ama. Siya ang nagbigay sa inyo ng tunay na pagkain mula sa langit. Sapagkat ang pagkain bigay ng Diyos ay yaong bumaba mula sa langit at nagbibigay buhay sa sanlibutan." "Ginoo," wika nila, "bigyan po niyo kami lagi ng pagkain iyon." "Ako ang pagkaing nagbibigay buhay," sabi ni Jesus. "Lumalapit sa akin ang hindi na magugutom. Ang nananalig sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Magsiupo ang lahat. Muli mga kapatid, magandang tanghali po sa ating lahat. Alam niyo po, sa buhay natin, lalo na ngayon, parang ang tulin-tulin po ng changes. Para bang tinatanong natin sa sarili natin, ano kaya yung pupuno sa kakulangan natin? Laging may feeling of emptiness. Ano kaya yung pwedeng magbigay sa akin ng tunay na kaligayahan o kaganapan? Kaya naman siguro nag-aasam-asam po tayo ng mga material na bagay. Dahil alam natin kung may pera tayo, lahat ng problema masosolve. Kung mayroon tayong kapangyarihan, lahat may pamamaraan. At kung nasa sa atin ang lahat, ano pa yung hahanapin natin? At ngayon sa Ebanghelyo, narito po ang isa sa mga patotoo ng katotohanan ng buhay bilang tao. Si Jesus po ay sinabihan ng mga taong kanyang nakasalamuha, "Magbigay ka nga sa amin ng patotoo para sabihin namin na ikaw nga." Ano po ang binigyan ng pansin? Ang sabi po nitong mga taong to, for 40 years, ang aming mga ninuno ay binigyan ng pagkain doon sa ilang at natanggap ang mana, ang tinapay na nagmula sa langit. 40 long years. Kung natatandaan niyo po, sa ating pong mga ebanghelyo, mayroon pong dalawang bahagi o dalawang beses na si Jesus ay nagparami ng tinapay. At dito makita po natin yung isa, 5,000 ang kanyang pinakain. Yung isa,
4,000 ang kanyang pinakain. 5 tinapay, 4 na tinapay, at isda. Kung ganon, gusto po ng mga Hudyo pong ito na lampasan o pantayan ang ginawang pagpapakain ng Diyos ng mana. Pero ang sabi po ni Jesus, ang pagkain tinanggap ng iyong mga ninuno ay pagkain binigay ng Ama. At ngayon, nais po ni Jesus na ipakita sa mga ito na siya ang tunay na tinapay na nagmumula sa langit. At ang wika niya pa po towards the last part ng gospel, ang sino mang kakain nito ay hindi na magugutom, at ang sino mang iinom nito ay hindi na mauuhaw. I am the bread of life. Alam niyo po mga kapatid, kapag tinitigan po natin ang ating poong Jesus Nazareno, tignan po natin, ano po ba yung lakas na pinagmula ng ating pong Panginoon kung kaya't natanggap niya ang lahat ng paghihirap? Saan kaya siya humugot ng lakas? At ngayon, isinisiwalat po sa atin ng ating Panginoong Jesucristo na ang lakas na pinagmumulan kung kaya niya natanggap ang lahat ng paghihirap ay dahil sa pagtanggap niya sa kalooban ng Ama. Kung ganon, mga kapatid, kapag sinabi po ni Jesus sa atin, I am the bread of life, hindi po siya nagpapahayag at nagsasabing material things, material bread ang ibibigay sa inyo. Ano po ang pakahulugan? Actually, sabi po ni Saint Pope John II ay ito, hindi naman masamang yumaman. Subalit, titignan po natin ang intensyon ng ating pagyaman. Minsan po kasi ang focus natin ay ang magkaroon ng kayamanan. Pero ang sinasabi niya po rito ay ito, hindi sa pagkakaroon ng kayamanan, nagkakaroon ng kaganapan at mapupunan ang iyong emptiness. Kundi ang sinasabi ay kung pagiging sino ka sa harapan ng Diyos. It is about your being, not about having. Bakit po? Kasi kapag alam mo kung sino ka sa harapan ng Diyos, kinikilala mo na walang-wala ka. At bukod tanging ang Diyos ang pupuno sa kakulangan mo. At kapag ginawa po natin ito, sasalaminin po natin ang ginagawa ng ating Panginoong Jesucristo, sundin ang kalooban ng Ama. Kaya naman, ang pagwika po ng ating Panginoong Jesucristo, I am the bread of life. Binibigyan po tayo ng kahalagahan, ikaw na natanggap sa akin, kailanman hindi ka na magugutom. Ikaw na tumatanggap sa akin, kailanman hindi ka na mauuhaw. And Jesus is assuring us na sinasabing, hinding-hindi ka iiwanan ng Diyos. At dito sa huling yugto, binibigyan ng pansin, kailanman hindi ka mamamatay dahil ipagkakaloob ng Diyos sa iyo ang buhay na walang hanggan. Ito po ang kahulugan na sinasabi ni Jesus sa atin, ako ang tinapay na nagmula sa langit. Hopefully, makuha po natin at matanggap natin na tunay na si Jesus ang siyang kailangan natin. Sabi nga ni Mother Teresa of Calcutta, solo Diyos basta. Sapat na ang Diyos sa atin. At kung nasa atin na ang Diyos, lahat-lahat ng bagay meron na tayo. Wala nang kakulungan. Bakit? Kasi ang Diyos na mismo ang pupuno sa kakulangan natin. Kaya naman, ang lahat ng hinahanap natin sa ating buhay, mararamdaman natin ang presensya ng Diyos. Alam niyo po mga kapatid, paano nga po ba natin lubusang maunawaan ang sinasabi
sa atin na sapat na ang Diyos. Kapag nakikita mo sa sarili mo na walang-wala ka, pero alam mo na ang Diyos ang magbibigay sa iyo. Kapag nakita mo na dumudukot ka sa bulsa mo at wala kang madukot, pero alam mo na sa kabila ng kawalan mo, God will provide. Kapag alam mo sa sarili mo na hindi mo kaya ang problemang pinagdadaanan mo at alam mo rin sa iyong pagmamahal sa Diyos na lahat ng ito malalampasan mo. Ito po ang binibigyan sa atin ng isang napakagandang paalala sa atin. Kaya nga, every time na kayo po'y dumadalo ng misa at tumatanggap ng komunyon, tandaan niyo po ito, sumasa inyo ang Diyos at kailanman hindi kayo magugupo sa anumang pagsubok. Malalampasan yung lahat ang anumang bagay na inyo pong mga suliranin. Bakit? Dahil ang Diyos ay sumasayo. Kaya ito po ang lakas ng ating Poong Jesus Nazareno. Sa bandang huli ng ating pong buhay, hopefully we can pray the prayer of Saint Francis of Assisi. Deus, meus, et omnia, na ang kahulugan ay my God and my all. Ito po ang tanging kayamanan na dapat nating asamin. Ang masabi natin sa ating sarili, sapat na ang Diyos dahil ang Diyos ay lahat-lahat sa ating buhay. Amen.